Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news, biglaan to. DILG winasak si Paduano, na-expose na Kongreso, nawasak, hinatulan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. At ito nga po, nasa thumbnail po natin, winasak si Paduano. PBBM magpaplano muna ulit. Yan mga kababayan, no? Patungkol po rin yan ang ating pag-uusapan dito po, no? Kaya President Bongbong Marcos Jr. na sinasabi niya nga hindi muna aayusin at magpaplano muna. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. Sa kabila po ng pagpaplanong yan, eto, utang ng Pilipinas lumobo na sa 15.8 trilyon. Habang ang ating gobyerno ay nagpaplano pa lang, pero ano bang pinaplano nila? Ang utang ng Pilipinas o yung mga flood control projects na ito? Well, anyway mga kababayan, pag-usapan po at bigyan natin ng reaksyon yan mamaya. At itong si former President Duterte, PNP at DOJ susuriin ang testimonya ni former President Duterte ukol sa AJK. Yan mga kabayan, ito simulan na po natin dito kay President Bongbong Marcos Jr., no? Itong sinasabi natin PBBM magpaplano muna ulit. Ito, pakinggan po natin to. Teka lang na mga kabayan. Oops. Okay, ito pakinggan po natin si President Bongbong Marcos Jr. Pasok. Isip-isip tayo kasi kung aayusin natin tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Isip-isip tayo kasi kung aayusin natin tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Isip-isip. So yan mga kababayan, ilang taon na ba ang ating gobyerno, ang administrasyong ito? Wala pa rin plano. Ang sabi natin Pangulo, mag-isip-isip muna. At kung aayusin ay sisirain lang din naman ng bagyo. Nako, mukhang walang pag-asa. Suntok sa buwan itong pagpaplanong ito. Kasi hindi naman po, hindi naman po ang Pilipinas nawawalan ng bagyo. 'Di ba? Kung ang mindset ninyo ay mag-isip-isip muna kasi sisirain lang din naman ng susunod na bagyo, hindi yan magagawa. Hindi po yan magiging in reality, no? Hanggang plano lang yan. Kung baga. Kasi ang Pilipinas hindi po talaga nawawalan ng bagyo ba? Well, anyway, ikukunik ko lang po dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-isip-isip muna at gumawa ng plano, no, sistema. So, habang nag-iisip po sila, eto naman po ang nangyayari. Just in utang ng Pilipinas lumobo na sa 15.8 trilyon. Nag-iisip pa lang sila niyan. Wala pang actual na ginagawa. No? Paano pa kaya? Di syempre kapag na talaga, pag construction na, di ba? Construction of the infra, no? Talagang maaring madoble itong ating utang, di ba? Kasi ngayon, nag-iisip pa lang 15.8 trillion ng nangungutang, no? Iniisip pa lang nila yung plano. Pero ganito na kalaki yung utang ng Pilipinas. How about kung nasa actual na, di ba? Di syempre, uutang na naman. Maaring doblehin po ang utang na ito. Ang point ko lang mga kababayan, no? Bakit wala naman tayong nakikitang project, no? Bakit ang laki ng utang ng Pilipinas? Yun po ang tanong dyan wala naman tayong nakikitang mga malalaking proyekto. Yun talagang mapapakinabangan ng taong bayan.
Hindi po itong mga ayuda-ayuda na ito. Wala tayong nakikitang ganun, pero grabe po ang paglobo ng utang ng Pilipinas. Ha? Sila po, wala naman, ito opinion ko lang Ito silang mga politiko. Wala naman silang pakialam kung lumaki ang utang ng Pilipinas. Kasi hindi naman nila personal na pera ang ibabayad dyan. Kanino bang pera ang ibabayad dyan? Ha? Pera ng Pilipinas, pera ng taong bayan. Kaya okay lang. Okay lang sila umutang, at least meron din silang share. Diba? Makaka-share sila doon sa kanilang inutang. Siguro ko nga, mas malaki pa yung share nila kaysa sa napupunta talaga sa napapakinabangan ng taong bayan. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? So well, anyway, eto mga kababayan, pakinggan po natin to. PNP at DOJ susuriin ng testimonya ni former PRRD ukol sa AJK. Ito po. Philippine National Police o PNP at ng Department of Justice o DOJ ang testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa umano'y extrajudicial killings o EJK na nangyari sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pag-aaralan ang tunay na kahulugan ng mga pahayag ni Duterte. Anya ang DOJ ang magpapasya kung mauuwi ito sa pagsampa ng kaso. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ni Pangulong Marcos ang ulat ng PNP sa umano'y mga EJK sa war on drugs ng Duterte administration. Humarap si Duterte sa Quad Committee ng Kamara noong Miyerkules. Hinamon niya ang international. So ito lang mga kababayan Akala siguro ni President Duterte ni President Bongbong Marcos Jr. napapalakpakan siya ng taong bayan sa ginagawa niyang yan, di ba? Akala siguro papalakpakan siya. International Criminal Court o ICC na agarang simulan ang investigasyon nito sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Susuriin ng Philippine National Police o PNP. So yan mga kabayan, at ito naman po ang sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Pakinggan po natin at bigyan natin ng komento. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di-umano'y balitang matapos ang tila walang katapusang pagdinig di-umano ng House Quad Committee ng Kongreso na di-umano'y pilit dinadawit ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, ang nasabing House Quad Committee hearing ng Kongreso ay tila nasampal na katotohanan matapos nagsalita na at tahasang nanindigan ng bagong talagang DILG chief na inosente ang dating administrasyon na pinamunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na ang mga isinasangkot ng mga opisyal ng kapulisan, kasunod ng paratang ng dating PCSO Chair Rowena Garma sa aniyang madugong kampanya di umano kontra droga ng dating administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, sa 5 araw na pag-upo niya bilang bagong DILG chief, kaliwat ka ng issue agad ang hinaharap ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Isa na nga dito ang mainit na usapin patungkol sa aligasyon ng EJK habang isinasagawa noon ang kampanya kontra droga sa ilalim ng Duterte administration, dahil naging sentro nga sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ang tila isang paratang ng PNP official at dating PCSO chair na walang iba kundi si Rowena Garma na nasasangkot kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ilang matatas sa opisyal ng PNP sa pagkawala di umano ng mga individual na sangkot sa paggamit at benta at malawakang kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa bansang Pilipinas. Ngunit para kay DILG Chief na si John Vic Rimulya, ang mga isinasangkot ng personalidad o grupo ay nananatiling inosente sa aligasyong ito hanggang walang nare-representang matibay na ebidensya laban sa kanila.
Gayon pa man ay tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para kumalat ng mga testimonya na tatayo mula sa mga aligasyon sa di umano'y kampanya kontra droga ng nagdaang administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Understand that they are innocent until proven guilty. So we must not judge them already according to testimony. They have to go through the process. You have to understand that any testimony given in Congress is done under oath. So that takes the form already of a direct testimony and can be used by the police as a initial point of investigation and to file charges. But we must caution you that we will wait till the final report is over before all actions are done. Samantala ay sang-ayon naman ang PNP sa pahayag ng DILG na pag-aralan muna ang kanilang magiging hakbang laban sa mga inasangkot sa testimonya ni Garma, depende sa ilalabas na rekomendasyon ng Kongreso hinggil di umano sa EJK issue na nagdaang administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, habang bukas din ang PNP para sa mga dating pinuno ng opisyal nito para magpaliwanag sa partisipasyon nila sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Well, I think we have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. I think with their testimony, some of the cold cases will be opened. But again, let us wait till the final hearings and final recommendations of Quadcom are done, and then subsequent actions will be taken. But taking to light, several cold cases are now being reopened, but for in advance of what she said, that's a developing matter which we have to wait till the full testimonies are given. Magugunitang sinabi din noon ng PNP na nakahanda ang kanilang mga dokumento para panindigan ang mga operasyong ito sa ilalim ng drug on war campaign ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa gitna ito ng tangkang pagpasok ng ICC sa bansang Pilipinas hinggil sa isyu di umano sa paglabag sa karapatang pantao sa kampanya kontra iligal na droga. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad ang investigasyon ng ICC sa bansa at di makakailan na sa ilalim ng Duterte administration halos malinis nito ang bawat sulok ng bansang Pilipinas sa isyu ng paggamit at pagbebenta at iba pang kaugnay sa paggamit ng iligal na droga, na siya namang naging laking tatak ng kanyang panunungkulan sa loob lamang ng maiksing panahon na kailanman ay di nagawa ng ilang dumaang administrasyon. Matapos niya lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hining at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Mabuhay ka DLG Rimulya, yung sa tama po gawin ninyo, pagpalain ka ng puong may kapal." Mabuhay si Rimulya. Sir DLG Rimulya, nakita namin sa sarili mo makadiyos at makatao ka at nanindigan ka sa katotohanan. Panalangin namin po DLG Rimulya, gabayan ka sa mahal nating Panginoong Diyos sa ilayo kayo sa anumang kapahamakan. God bless you always. Amen. So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito sa mga hakbang na gagawin ng DILG at saka DOJ? Magkapatid to mga kababayan, no? Sa DOJ po si DOJ Secretary Boying Rimulya. Dito naman po sa DILG si DILG Secretary John Vic Rimulya. Anong pinagkaiba nito? Parehas lang naman, magkapatid pala. Well, anyway, at least, di ba? Hindi po agad sila nagbibigay ng conclusion. Instead, they're going to study first, the evidence coming from the Congress, kung ano man yung mga ebidensya or mga pinagsasabi di umano ni dating Pangulong Duterte ay gagamitin laban din sa kanya. Diba? Parang ganun pong lumalabas Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.